Yo, what up sa inyo dyan? Tara, pag-usapan natin kung paano natin mako-customize ang inyong mga desktop para mas maging malinis to, no? Yan ang pag-uusapan natin at paano natin i-design yung desktop ninyo para hindi naman makalat, no? Dito sa video na yan natin pag-uusapan, hindi ka nagkamali at napadaan ka dito. Umpisahan na natin to, hindi natin pagpapatagalin pa. Pero kung di ka pa naka-subscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. Tara, let's go! So ayan mga tol, pag-usapan natin ngayon kung paano natin mapapaganda ang inyong mga mga desktop natin, no? Ang inyong mga desktop. So as you can see, malinis pa naman yung desktop natin, no? May mga konting files lang tayo dito, pero since bagong format yung computer natin, walang masyadong kalat dito mga tol. Pero, diba? Habang tumatagal to na ating ginagamit yung computer natin, ay nagkakaroon dito ng maraming files na pakalat-kalat. Yan yung susolusyonan natin. Syempre, para dun sa mga madaming files sa computer nila, malaking tulong to, lalo na kung ang inyong desktop ay napupuno talaga, no? Like itong buong to, lawak na to, napupuno yan, no? Kaka-format ko nga lang, sabi ko, at marami pong kalat yan itong mga nakaraan. So ngayon, aayusin natin ulit para sa mga susunod na paggamit natin hindi na magiging makalat. So yun, tara, punta lang tayo ngayon dito sa, punta lang natin itong mga tol, no? Yung itopvpn.com. Tapos hanapin natin dito yung desktop organizer. Ito yung pinaka-hot nila ngayon na software, no? Hindi tayo nagpa-promote ng produkto dito sa video na ito. So sadyang nakita ko ito at gusto kong i-try ito at i-try na rin ninyo, no? Samahan ninyo akong i-try kasi before ang ginagamit ko ay yung StarDock ba yun? Object Dock, Rocket Dock, yan yung mga ginagamit natin, no? Pero nakita ko yung StarDock, no? Yung desktop fence ng StarDock. So aux naman, goods naman. At since kailangan nun paid version, bumalik ka nun, magbabayad ka nun. Kaya karamihan sa atin gumagamit ng crack version, no? Yung pirated version. So yun yung problema dun sa StarDock kasi kailangan mong bayaran. Pero diba, good news dito ay libre lang natin magagamit at napakaraming features nito. So yun na nga, maraming features to na gusto nating tignan, no? At isa-isa po natin yung subukan sa video na ito, no? Tara, download na muna natin. Pag nandito na kayo sa pinaka-link, bibigay ko yan sa description. Pindutin lang ninyo yung download now. I-save lang natin sa desktop. So ayan, desktop. So dahil naka-download na sa atin, ay i-install na natin ito. So ito yung installer natin mga tol. Double click na lang natin yan. So yun naman yung default na ginagawa talaga, no? So ayan, so open na ito. Pwede ninyong i-check tong customize para makita ninyo kung saan i-install. You can install it on any hard drive or kahit sa flash drive siguro if you want. But for me, dito lang tayo sa drive na gamit natin. So install na natin yan. Siya nga pala mga tol, pagka interesado kayo ay sa mga videos po natin dito, tinatry kong i-input lagi yung links ng kasalukuyan na gamit kong hardware, computer. Lahat ng mailalagay ko. So you better check the section, no, the comment section and description ng video na to. So ayan, installed na siya. So run now lang natin siya. Pwede na natin delete to, no? Sa inyo yan kung gusto niyo i-save.
Kung mababa lang naman, kaya pwedeng i-delete na yon. Hindi na masyadong big deal sa mag-i-install sa susunod. So ito na po yung quick start. So pwede ninyo i-quick start, pwede i-customize. So for me, lagi kong tine-check yung customize kasi yun na, nakasanayan na natin. At mas maganda yun na iba pa bukod sa quick start na ino-offer nila kaagad sa bungad ng mga software. Pero nasa inyo yan kung gusto nyo yan, subukan ninyo. So customize natin. So launching iTop PC Desktop. So ayan. So ganito pala na una natin makikita. Ito ang first ever na look nito, no? So meron lumabas dito na nakalagay ay try. Enjoy 14 days pro. So ito yung mga pro niya. Pag nag-pro ka ay may create boxes to tidy your desktop. Customize your desktop by creating boxes to organize and declutter. So marami mga options lang, kayo na lang magbasa dyan, may AI pa. So since di naman tayo interesado sa pro nito, ay we can click this exit button na lang. So ayan. So ayan, ganoon lang kasimple mag-create ng dito, no? Pwede ninyong i-cancel yan. Di pala, bawal pala. So right click lang nyo kung gusto nyo i-cancel yan. Yun pala, pwedeng i-cancel pag sa pamamagitan ng pag-right click. May refresh button na tayo ngayon dito, no? Para makapag-rate tayo ng fence ay i-left click lang natin dito anywhere on your desktop or screen. Yan, lalabas na po yung pa-square na yan, yung medyo faded. Then pindutin lang ninyo yung create a box or create a folder or portal. So in my case, create tayo ng box muna. Try natin. So ayan, pwede nyo ilagay dito kung ano yung gusto ninyong title o pinaka pangalan ng box. At ang ilalagay ko dito ay games. Unahin natin yan, games. And press enter. Aux na to mga tol. Pwede na ninyo siyang i-drag-drag, no, pagka na-create na ninyo. At dito pag pinindot ninyo yung roll up ay matatago yung games o yung folder, yung box na ginawa ninyo. O, para sa akin pwede nyo tawagin fence yan. And ano pa man pwede natin gawin? Pwede kanyo mag-create box again, view list mode. So try mo natin mag-drag ngayon dito ng mga laro. Ayan, stove, Roblox, crossbar natin, nilagay natin dyan. So dito lang yan, games, and then right side. Mas malinis na siya. Makumpisa na natin na mas malinis. Games pa lang yung ginagawa ko guys, pero ramdam mo na nakakalinis na talaga siya. Ngayon, susunod naman, create a new box. So again, to simplify, kinilik lang natin yung create a box and nag-create na siya kusa dito sa taas. No? So okay na yan. Ang pangalan naman natin ay softwares na lang, no? Para di na masyadong mahirap. Pag ako na lang mag-isa, ayusin ko palalo. For the sake of this tutorial, ito ang gagawin ko. And gusto ko siyang i-size kasi para yan ang una natin ginawa. So ang gagawin natin ay ito. So kung may makita kayong ibang paraan kung paano ninyo i-resize, feel free to do it. Pero ngayon itong ginagawa ko guys, pwede ninyong gawin na lang din yan sa inyong mga computer, no? No problem, walang problema. So okay na yan. Hindi ko pa kasi masyadong gamay at di ko alam kung paano mag-duplicate ng box kasi sa
Stardock yata yun ay pwede. Ang alam ko ha. So lagay na muna natin, ganyan lang. No, yung mga laro. Valorant. Pinaghalo-halo ko muna guys, no. Nasa inyo yan kung ano yung uunahin ninyo. Ito may files dito. Mamaya natin try yung mga files. O yan. So sinimplihan ko lang muna mga tol, para mabilis tayo. Roblox yan din. Yan. Google Chrome. So sinimplihan ko lang muna as swappers and games na muna yung box na kinirate natin. At ang gusto ko pang itry dito ay itong bago na magkikreate tayo ng folder naman or portal. Ayan. So ayan. So the documents, I think wala namang problem dyan. Diyan tayo mag-create ng new folder para hindi makalat, no. Mag-create kayo kung saan iba yung location, no. Bukod sa desktop kayo tumingin, doon kayo sa ibang lugar, location ng computer niyo, doon kayo mag-create para nakatago. So dito sa documents folder ko, i-create naman yung mga files, no. Lalagyan ko lang ng files. And ayun na, select folder natin mga tol. Ayan. So ganito ngayon ang gagawin natin. Punta natin yung documents. Ayan, may files dito. Ang gagawin ko ngayon mga tol, pipiliin ko lang lahat ng mga to and i-drag ko dito sa files na kinirate natin yung folder. Wait lang problema tayo sa pagka-copy kasi ito yung recording natin ngayon, hindi natin pwedeng galawin yung isa. So video file yan. So in the rest na copy ko naman. So ito yung tutorial natin ngayon, no? So hindi ko magagalawin, nagre-record yan kasalukuyan. So yan, let's say nandyan na yung files na yan ha. Exit natin mga tol. So kita naman ninyo yung mga files na nandyan kanina sa desktop, nilagay ko sa isang folder at nag-create tayo ng another tawag dito box for folder or files. So ayan, napunta dito yung mga files, no. So aux din, no, rekta mo nang na ano dito yung mga files. So para mas mapaganda pa natin, pindutin natin itong view, diba, pinindot ninyo yung tatlong lines dito, pindutin ninyo yung view and list mode, naka list mode siya. Try natin tanggalin yung list mode. So ayan mga itsura, no? Para sa akin much better rin pag ganyan. Tapos naka-by group na rin yata siya. So ayan, pwede natin pindutin siguro to. Try na natin yung change appearance. So ayan. So dito naman pwede ninyong palitan ng mga kulay at transparency ng background. So ayan, walang transparency, ibig sabihin hindi na nakikita yung likod. So pag talas natin yan, mas malabo, mas gusto ko parang halos wala ng box. So naka-default sa black, pwede yung palitan niya ng ibang kulay tulad nyan. So nasa inyo kung anong wallpaper ang gagamitin ninyo. So, aux na yan mga tol. So actually meron dito malupit, no? May isang maganda dito tayo may papakita. Ito yung wallpaper at siguro dito na natin tatapusin to, no? Yung full depth tutorial natin sa first look ng iTap Easy Desktop. So yung wallpaper nito mga tol, ito yung solid dito, no? Yan, sobrang solid niyan mga tol. Diba? May mga samples na sila dito na gumagalaw na wallpaper. At pag dinownload mo yan, dinownload ninyo yan, pwede ninyo siyang gamitin. Okay? So meron ding static, no? Hindi gumagalaw yan. Solid colors, no? Mga simple lang yan. Pero dito, no, live wallpapers solid yan tol, no? Pag ginamit natin solid. So pili lang tayo ng maganda, no? Try ko, pwede ba mag-search dito? So pwede, no? Pwede rin siya mag-search kung may gusto kong i-wallpaper, no? Astig to. So One Piece, walang One Piece. Ano ba bang mga meron dito? Naruto. So mayroon Naruto.
So, iba naman. To Raymond, try natin to Raymond. Wala. Sige. Gusto ko kasing sobrang animated. Sige, ito Hatsune Miku tayo. Pindutin natin download. So, ayan, pag natapos na yung download, pindutin mo lang yan. Itong tatlong tuldok. Add nyo sa favorites para madaling madaling makita. Ito tayo, ito. Talo ko yatang di nakita. Sorry. So, may download. So, yan. Kiralan na lang din nyo paano nyo navigate. Tapos, tingnan nga natin kung napalitan yung wallpaper natin. Ganun yata. Hindi pa. So, pindutin natin yung play button. Tama ba? So, iyon. Nakakuha na natin mga tol. So, ayan. Naka-wallpaper na tayo ni Hatsune Miku. Okay guys. So, ganun lang kasimple, no? Pwede ninyong i-hide, i-roll up to. No? Pag pinindot niyo yung roll up na yan, kusa ng bababa yan, no? Pwede ninyo pagtabi-tabihin yung mga kinreate ninyo. No? Tulad na ito. Yan. So, ayan. Sobrang linis na mga tol. Okay na okay. Medyo naninibago lang tayo sa paggamit. Pero as you can see, maayos natin siya nagagamit sa ngayon. Okay. So, ayan. No? Pangit lang ng pagkakaano ko. Pero, kayo na bahala dyan, no? Iniiwan ko na sa inyo kung paano nyo i-design yung ang inyong mga computer. So, ganun lang kasimple mga tol. No? Mas malinis na desktop ang makikita ninyo sa inyong paggamit ngayon dito. No? Bakit kanyo? Kasi naka-organize na po yan. At hindi makalat, no? Kung gusto mo pa ng mga ganitong klase ng tutorial, please comment down below and subscribe for more videos like this. Kita ulit tayo sa susunod na video.